Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung racket niya, yung flood control na corruption, kung racket niya ron, bakit ron sisirain niya? Ayan, lumabas na sa bibig mo. Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay, paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon sa atin sa Donmar TV. Halaga po na mag-like and share tayo para kakalat ito sa taong bayan, okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe at sa mga first time dito nanonood sa aking channel at nagugustuhan nyo, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Walang bayad yan. Kaya subscribe na kayong lahat. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sunday sa lahat ng mga nanonood dito sa Donmar TV. Eto na po, Bongbong Marcos nagsalita na po at pumalag siya nung siya po ay biniblame dito sa mga nangyayari po sa flood control mess. Nagsasalita na siya. He is trying to explain na siya po ang dahilan kaya raw inimbestigahan itong flood control. Medyo may nakita tayong kasablayan dito sa kanyang mga sinasabi. Parang biniblame pa niya yung dating administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na si Duterte raw ay walang ginawa noon. Siya lang raw ang merong ginawa. Kaya pinupuri niya ang kanyang sarili at parang dinidiin niya pa ang administrasyong Duterte sa mga nangyayari. So, ano lang ito breaking news ito, bagong interview ito ni Bongbong Marcos kung saan siya po ay tinatanong ngayon na walang tigil. Imagine mag-iisang taon na nung nagsona siya na hanggang ngayon ang pinag-usapan flood control, corruption. Bakit hanggang ngayon ang taong bayan flood control pa rin ang hinahanap na solusyon? Flood control pa rin ang gusto nilang malaman kung sino ang may gawa doon sa korupsyon ng flood control. Hindi nasusolve. Yan ang pinakaugat nito. Bongbong Marcos, hindi mo mabiblame ang tao bakit flood control ang laging topic ng taong bayan kasi wala kang ginawa. Tapos sasabihin ng mga kaalyado mo, sasabihin ni Erwin Tulfo na umiikot na lang ba yung buhay natin sa flood control? Ulol ka, Erwin Tulfo. Paano hindi umiikot ang aming buhay sa flood control kay laki-laking nawala na pera dyan sa flood control? Gusto naming bawiin yun. Gusto naming mapanagot yung mga kawatan na yan. Okay? So, yun ang una. Atin pong panoorin itong interview ni Bongbong Marcos na kay sobrang sablay at babanata natin. Atin pong magbigay po tayo ng argumento bakit sablay po itong presidente natin. Bakit po sablay? Pangalawa, pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro po ay in-interview ng media at ipinaliwanag niya ang nangyaring di umano para sa kanya pambabastos ng mga kapwa Pilipino doon sa Canada. Okay? She is trying to explain herself na kung saan siya pa yung mabait, siya pa yung aping-api. Ay nako. Babaya, atin pong i-play ang video ni Claire Castro at babanatan po natin ang kasablayan niya. Manang-mana siya sa kanyang presidenteng bangag. Manang-mana talaga. At sa huli-hulihan ng videong ito ay panoorin po natin ang explanation ni Professor Malutikia patungkol po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Professor Malutikia, may laban ba o suntok sa buwan? Ayan. So, yan po ang ating mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. I hope magugustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay, paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon sa atin sa Donmar TV. Pasensya na sa boses ko kasi medyo sinisipon ako. Okay. Mahalaga po na mag-like and share tayo para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe at sa mga first time dito nanonood sa aking channel at nagugustuhan nyo, mag-subscribe na po kayo
para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Walang bayad yan. Kaya subscribe na kayong lahat. So, ayun. Tapos na tayong magbatian. Unahin muna natin itong si Bongbong Marcos. In-interview po siya patungkol po dito sa flood control. Walang tigil na pagtatanong patungkol sa flood control. Ito po, panoorin po natin. Yeah. Ano to? Oh, tumatawa pang ulol, no? Hindi po nakakatawa. Ewan ko ba, ha? Kasi nung panahon ni former President Duterte, kapag tatanungin si Tatay Digong patungkol sa mga problema sa Pilipinas, magagalit talaga si Tatay Digong. Pero siya, tinatanong siya patungkol sa ating problema sa corruption, mainly on the flood control, patawa-tawa pa ang buang. Patawa-tawa lang. Kaya, galit na galit yung taong bayan sa'yo eh. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Nagmamayabang siya na siya yung sinabi niya yung flood control na problema raw sa SONA niya, ha, last year. Sinabi raw niya yon yung flood control mess. Nabanggit niya. Siya yung nag-open up na mahiya naman kayo. Dapat raw imbestigahan, ganun ganyan. Siya raw ang nag-expose. For your information, Mr. President, hindi po ikaw ang nag-expose. Na-expose na lang yan, yung kalokohan nyo sa flood control, kasi umuulan ang umuulan. Sinadya ng Panginoon na umulan, binagyo, tapos nabuking yung mga substandard na flood control at yung mga ghost project na flood control. So hindi po ikaw ang nag-expose. Ang nag-expose po yung Panginoon. Kasi mantakin nyo, kung hindi talaga inulan yan ng Panginoon, kung hindi talaga nagdaan ng bagyo, hindi man natin malalaman kasi bumabaha eh. Habot hanggang liig, umaapaw nga sa tao yung baha. Dahil nag-epekto po yung flood control ninyong palpak. Ikaw ang nagmamayabang na meron kang 4,400 flood control projects na nagawa mo sa isang taon. Nagmamayabang ka. Akala mo na magmamayabang ka dito sa flood control na 4,400 na hindi kayo matutuklasan sa mga pagnanakaw ng mga kaalyado nyo dyan sa House of Representatives. Akala nyo siguro hindi kayo mafa-fact check ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, grabe, mabait talaga yung Panginoon. Siya talaga ang nag-expose dito sa flood control. Kasi kung hindi bumabaha, hindi talaga matutuklasan ng pagnanakaw dito sa flood control. Pumalpak yung kanilang flood control. Yung ghost projects nila, bumaha yung pag-ulan. Yung mga nasira na flood control, kasi sinabstandard na. Kinurakot na lahat. Mga semento na lang yung natira doon at balas. Walang kabilya. Di na, expose kayo. So wag mong sabihin na ikaw ang nag-expose sa flood control. You are not the one exposing it. It's the nature of God's calling ang nag-expose ng kalokohan ninyo. Ganyan kabait ang Panginoon. Okay? So wag kang magmamalinis. Wag kang magbida-bida na ikaw pa yung bida rito. Hindi. Okay? I'm the one who exposed all of this. Siya raw ang nag-expose. Ang yabang, di ba? Kapal ng mukha mo. No wonder, negative 15 yung trust rating mo. Sinungaling ka. Hindi ikaw ang nag-expose, ha? Sinungaling ka. And I'm the only one that has started to do anything about it. Yan ang ipinagmamayabang niya. Siya lang raw ang may ginagawang something about the flood control. Ang tanong, si Zaldico, nahuli nyo? Yung ICI nyo, meron bang epekto? Wala. Kaya wag mong sabihin na meron kang ginagawa. Wala kang nagawa. Sinungaling. Fake news. Di ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon itong mga bulag na mga loyalista at mga halik na puwet nitong mga kakamfenk at mga dilawa na ito, wala silang batikos ngayon dito. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, nakita pa kayong ginawang ganon? Yes, meron. Si Duterte lang naman ang gumagawa ng ahensya ng gobyerno sa Philippine Anti-Corruption Commission. Wag niya kaming linlangin kasi hindi po kami malilinlang. Wag mong sabihin ang Administrasyong Duterte na walang ginawa. Grabe po ang ginawa ng Administrasyong Duterte. It's just that, hindi kagaya ngayon na sobrang malawak ang korupsyon. Sa panahon po ni former President Duterte, kontrolado po niya yung mga asal ng mga kawatan. Kasi natatakot sa kanya.
Kaya hindi sila makapag-execute ng kanilang korupsyon. Yan ang katotohanan. Pero ikaw ngayon, dahil ikaw weak leader ka, nakalusot po yung flood control na korupsyon. Ang balita ko pa, ang sabi ni Zaldico di umano, isa ka sa mga kawatan. Sabi ni Zaldico. Okay? Kaya, yung mga ICI mo na pagmumukhain mo kaming maniniwala kami dyan na may ginawa ka, utot mo, hindi kami maniniwala dyan. Ka-obvious na parang front mo lang yan para maniwala kaming may ginagawa ka, pero ang totoo niyan, sabi ni Zaldico, isa ka sa mga kawatan. Di ako nagsabi niyan, ha? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga... Oh, sige. Walang nakulong si Duterte sa mga kurakot. Oh, ikaw, meron kang nakulong. Sino yung nakulong? Yung mga kalaban mo sa politika. Ikaka-proud mo yon? Ikakahiya mo yon? Ikaw lang yung presidente na ang kalaban mo sa politika, kinukulong mo. Hindi po dahil sa flood control. Gago. investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Oh, ikaw ang nag-imbestiga. Useless nga yung imbestiga mo eh. Gasto tayo ng gasto dyan sa investigasyon mo. Wala ka namang nakulong na mastermind. Gago ka. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Oh, sino pa? Sabi ni Zaldico. At ngayon si Martin Romualdez hugas kamay at parang ikaw pa yung dapat raw imbestigahan kasi ikaw raw ang gumagawa ng pinakahuling desisyon dito sa ating budget. Eh dapat ikaw din ang mananagot dyan. Sagutin mo yan. Hindi ko sinabing guilty ka ha. Dapat mo lang accountability. Kasi ikaw yung presidente. Ikaw talaga yung unang hahanapan dyan. Di ba? Ikaw ang last na mag-a-approve sa budget. Okay? So sino ngayon ang held accountable? Sino ang dapat nating tatanungin? Hindi ikaw. Ikaw. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung racket niya, yung flood control na corruption, kung racket niya ron, bakit raw sisirain niya? Yan, lumabas na sa bibig mo. Lumabas mismo sa bibig mo ha. Kung racket ko yun, bakit sisirain ko yung racket ko? Nasira ka kasi nabuking ka. Bakit nasisirain niya yung racket? Yan, lumabas rin sa bibig mo na nangrarakit kayo dito sa flood control. Yan ba ang ibig mong sabihin? Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako. Kasi kung racket ko yun, bakit ko sisirain ang racket ko? Nasira yung racket mo kasi nabuking kayo eh. Ha? Yan. Lumabas rin sa bibig mo na racket nyo yun. Bakit mo pagrarakitan yung gobyerno? Yan ang tanong. Hindi ka dapat rumarakit ng gobyernong ito. Tanggapin mo lang yung sweldo mo bilang presidente pero hindi ka pwedeng rumakit dito. Oh. But that makes absolutely no sense. So, sakit ng I'm ulo ko sorry? nito. What about selective justice? Oh, selective judges, yung mga kinukulong niya, yung mga kalaban niya sa politika. Ay, tingnan yung ano niya, yung mukha niya oh. Hi na hi. Hi na hi. Hindi, kayo naman. Hi na hi yung tinitingnan no, sobrang taas. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. Let's do it, continue. Yeah. may pagganon pa sa bibig oh. Ay nako, sa Bisaya pa. Mr. President, tugpa-tugpa pod. Tugpa pod, President. Ay nako, ito yung sinabi niya na biniblame niya si former President Duterte. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control. Oh, kasi hindi man yan plastic si Duterte, talaga i-acknowledge niya. The flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not Wala raw nangyari. Sa'yo, walang nangyari. Huwag mo idamay si Duterte. find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. What year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018. Already, the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before,
then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that Wala raw nangyari. Kasi ang nangyari, tinanggal mo ang PACC. Yan nga ang pinakatanong ko eh. Bakit mo tinanggal ang PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Ang laking tulong noon ng PACC, tinanggal niya. Kaya yan, pagtanggal ng PACC, bumulusok yung korupsyon. Ikaw ang walang ginawa. was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still I mean, wala kang ginawa kundi tinanggal mo yun para rumakit rin kayo. working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Alam niyo sa totoo lang, ito lang dito ko lang yan sasabihin sa Donmar TV ha. Sa lahat ng mga vloggers, ako siguro ang isa sa mga magsasabi nito. Bongbong Marcos is the worst president sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. He is the worst president in the entire world. Siya yun. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala Yung iba hindi nahiya. Ikaw, hindi nahiya. Tama ka sa sinabi mo. Sabi ni Bongbong Marcos, yung iba, hindi nahiya. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Ang hindi nahiya, ikaw yun. nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take I mean, they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever, na meron silang share doon sa ginagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik mo nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the one who has Yan, tapos na yan ha. So, yun yung pagbi-blame niya kay former President Duterte. Ito naman, ito yung in-explain ni Auntie Claire Castro sa nangyari sa kanya sa Canada nung talagang kinuyog siya doon sa mga OFWs. Ito po yung interview. Ano po yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yussi Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Ang kanyang argumento, pumupunta sila doon kasi nagtatrabaho raw sila. Anong trabaho nila? Reels. So nagtatrabaho ka na ngayon sa Facebook. Nagtatrabaho raw sila. Gumagawa ng Reels sa Facebook. PCO ka. Spokesperson ka ng presidente. Nagre-Reels ka. Trabaho na yun. Hindi ka vlogger. Yes, vlogger ka, pero at that time, hindi ka vlogger sa pagpunta mo dyan sa Canada. Hindi ka nagtatrabaho, nag-reels ka lang. Trabaho ba yung reels mo? Hindi mo yan trabaho. Kami, trabaho namin yan. Mga vlogger kami. Nagre-reels kami. Kasi vlogger kami. Ha? Pero ikaw, hindi ka vlogger sa administrasyon. Alam kong vlogger ka sa likod ng camera dyan sa Malacanang. Pero hindi mo trabaho mag-reels dyan. Huwag mong sabihin nagtrabaho ka. At kung sabihin mong kinuyog ka, deserve mo. Dahil sinungaling ka. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali.
Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo BBM resign. Yung tipo ng BBM resign. nila ay maleta. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Ang matamaan, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at Totoo naman. Totoo naman. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So feeling gwapa ka. Feeling maganda ka. Kapal naman ang mukha mo. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman Hindi raw kailangan maging bastos dahil binastos sila. Bastos rin naman kayo eh. Yung mga pagnanakaw ng administrasyon sa flood control, hindi yun binastos kami? Bastos rin kayo, bastos pa kayo. Hindi magbastusan na tayo. ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang, kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam ng mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Ano ho yung nangyari Kawawa talaga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman